Lagi sa balikat ng pobreng driver ang siyang mawawala ng hanap buhay. Yung burden ng penalty is ibibigay po natin sa driver. Tama. Na in fact siya ay nagtatrabaho lang. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Malimit po natin i-enkwentro po ito, ano? Etong reklamo rito kapag nahuli po yung driver na ang kanyang minamanehong sasakyan or van or truck, walang prangkisa. Siya po'y nag-e-empleyo lamang at binabayaran. Ngayon, lagi sa driver, sa balikat ng driver, yung pobreng driver ang siyang mawawala ng hanap buhay. Masususpinde muna ay ang kanyang lisensya. Hindi siya pwede makapagmaneho, mawawalan siya ng hanap buhay. Samantala, yung kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan, abay, magbabayad lang ng penalty. Kapag hindi nagbayad ng penalty, kawawa pa rin si driver. Si driver ang lugi rito. May kunting problema tayo rito, kaya dapat suriin na po natin to. Sa mga mambabatas, siguro panahon na tingnan ng maigi kasi anti-poor ang tingin ko sa estilo na to. Bakit anti-poor? Kaya ang driver nag-i-empleyo, mahirap yan. Para kumita, ang kanyang kumakalam na sikmura, kinakailangan mapunuan. Kung sakaling nahuli man siya may violation, walang problema yon. May violation siya, running violation, or illegal parking, okay lang yon. Pero kung yung violation niya ay hindi sa kanya dahil hindi naman niya kapagmamayaran sa sasakyan, tapos sa balikat niya, siya ang sasagot sa lintik na sinasabing nagmamayari ang prangkisa, bakit ang driver ang pinaparusahan? Kaya mahinang klaseng batas to. Bagamat may Republic Act tayo, it's time to revisit this para matigil na lang to. Ano sir yung nangyari doon sa paghuli sa'yo? Operation. Pero ang ginawa, parang nangyari po, inantay po mo nilang makaalis kami. Tapos ang gagawin po nila, hahabulin nila kami ngayon. Anong sabi ng enforcer? Bakit daw kayo hinuhuli? Yun nga daw po sir, chlorum yung van. Randating, anti-colorum operations to. Apo, yung saik po. Nung hinuli ka, anong nangyari? Ano po, tinatawagan ko po yung mga, yung may mga hawak sa amin. Okay, tinawagan niyo agad yung company natin. Pero wala pong nasagot. Regular ka ba nagmamaneho or Sa public, yung UV Express, first time po. first time yun? Pero kalimitan po, driver ng mga company. Okay, sige. So ano naman ang problema mo? Wala kang lisensya ngayon. Isang taon na po may Isang taon ka na. So, nasabi mo sa LTO, pinababayad ba? Ano bang magkanong bayad ang dapat bayaran mo? Bali, 208,000. Bakit 208 yun bang lisensya lang para makuha mo? Bali daw, nagtanong na po ako doon, kailangan daw po parehas babayaran yung Parehas babayaran. Hindi siya mo, pwedeng kumbaga, sabit ka roon dahil driver ka, pati ikaw mawawala ng hanap buhay. Anti-poor. Pag mahirap ka, lalo kang pinahihirapan. Samantala, yung mga kolokoy, teka muna, sila ang gumagawa ng kasalanan, sila ang libre. Salamat sa pag-imbita sa akin. At least personal kong nadidinig yung nagiging problema. No? First of all, ang sinasabing operator siguro, of course, sa ating driver, alam niya na kolorum sila. Kaya nagpapasapasahan ng ng telepono eh. Tama. Pangalawa, dapat din siguro i-call ang attention ng Shoemart na yan, yung SM na yan eh. Bakit nila inaalaw mag-operate ang mga kolorum under their compound? I think you're right there. Kaya lang dito, Congressman, it takes two to tango. Parang siguro, baka parang public service na rin siguro. I'm not defending SM, siguro para maraming tao na hindi nila na-vet, hindi nila na-filter kung sino yung kolorum o hindi. Yes. Their effort to serve the public, siguro ganun, Yes. So, Yes. what calls my attention, Congressman Pumaren, siguro dito, parang, ayoko naman sabihin, pero parang ang batas dito, parang anti-poor kasi yung nagtatrabahong driver, pag hindi kinuha ng may-ari, ng operator, at hindi bayaran yung 280,000 pesos, 208,000 pesos doon sa penalty sa yung reckless driving, okay. Failure to wear seatbelt, okay na yan. Unauthorized motor vehicle, number 2, number 3, 4, operating, parang pinakamabigat so far sa may-ari. Bakit po parang laging dikit? Bakit laging dikit lagi yung driver na mahirap doon sa nagmamay-ari na inuutusan lang? May kasalanan din po ang driver, pero bakit po na
parang nawawalan po, deprived of income, desperate to earn, motivated and desperate to earn. When they're being, were arrested, parang, or, siguro flagged down, sila po yung napaparusahan. Is there any way na parang panahon na, kung i-revisit yung batas, medyo i-amend natin na wag naman ang, siguro doon sa mga operator para magdala, hindi po yung driver. Kasi gagawin nila parang sila po yung sangkalan. Tingin nyo. Tama yun, no? Actually, ako natutuwa at na imbitahan nyo ako dito sa programa nyo. At least personal kong nadinig kung ano nagiging problema. Tama kayo na we need to revisit that. Bakit yung burden ng penalty isibibigay po natin sa driver? Tama. Na in fact siya ay nagtatrabaho lang. I don't see any enabling law na ipe-penalize yung driver the same amount ng pinipenalize yung operator. Tama. But anyway, by next week, pagpasok namin ulit sa Kongreso, meron po talaga ako naka-schedule na hearing prior to this incident. Okay. Dahil we want to make sure na talagang magkakaroon ng tapat o tamang penalty sa mga ganyang nagiging problema. Dahil alam naman po natin marami tayong mga kolorong eh. Ang order naman natin dito, kaya nga kinol ko na yung attention ng LTFRB, I think 2-3 months ago, na kaya nagkakaroon ng kolorum dahil ang bagal ng proseso nila. Patay. In fact, nirequest ko nga nirequest ko nga dahil sinasabi nila medyo Jurassic pa yung proseso nila, wala silang computer. So, nirequest ko for this year, dapat mo-computerize na yan para mabilis. Kasi para nagiging rason nila eh. Alam nyo, Kong, at least nakita nyo po, makakatulong po kami because we have a lot of case studies. Cases in which always the drivers got the burden, parang sila yung napaparusahan. Pag titingnan po natin, siguro hindi naman ganun yung intent, the spirit of the law and the intent of the letter of the law. Hindi naman po ganun. Kaya lang po parang anti-poor ang dating kasi napaparusahan yung pobreng motivated, desperate to earn. Hindi po yung kapareho na may-ari na sila po yung dapat napaparusahan dahil sila po yung may-ari. Mamaya, kailangan na talagang, kagaya ng sinabi nyo nga, i-revisit o gumawa na talaga ng batas. Sige. Na para dyan. Sige. With that, Kong, kami pa nagpapasalamat sa inyo. Okay? We'll be working with you on this. Dalawa po kasi yung batas nakikita natin dito na kailangan silipin, lalo na po sa inisyatiba ni Ginoong Ben Tulfo. Una po dyan, yung Republic Act 4136. Yan po yung basic land transportation and traffic code ng Pilipinas. Matagal na po yan. Nakalagay po kasi dyan na ang mga opisyales, police, peace officers, ay hindi manghuli maliban kung sila po ay deputized ng Land Transportation Office. So pwede pong amyendahan yan, anggalin yung deputization power ng LTO sa pagkumpiska ng mga lisensya. Yan po yung pangunahing nakikita natin. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo. Pangalawa po, yung public service law. Yung pong nagbibigay ng mga batas na nagbibigay ng prangkisa. Hindi po tayo nakakarinig na may nagpapatupad yan. Dapat po dyan yung Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Pero ang nangyayari po, yun lang LTO at yun lang pong pagkumpiska ang lagi pong ginagawa nito pong ating mga opisyal. Kaya po talagang kawawa ang mga drivers at nawawalan nga po ng hanap buhay. Parang anti-poor po ang dating eh. Kawawa naman yung po nagtatrabaho mga driver. Parang lagi nakadikit sa kanila. Pag hindi kinuha yung lisensya, 1 taon, wala na. Wala sila, hindi sila makapagtrabaho. Kung titingnan natin, although ang sasakyan niya naka-impound, pero mostly na nakikita natin, Carl. Yes. Yung pag medyo nilalarga yung sasakyan, Yes. yung driver ngayon ang ginagawang go-between. Yung driver ngayon ang magsisikap na bayaran. Yung driver ang magmamakaawa. Yung driver magsusumamo na kumbaga, boss bayaran, hindi ako makita. Yes. So nasa driver lahat. So parang nilagay sa balikat ng driver. Yes. So kung sakaling in-impound man, okay lang. Impound mo na. Yung driver, maliit lang na penalty. Pero dito, hanggat hindi tinutubos, naka-impound lang, yung kanyang lisensya, naka-impound din sa doon sa sinasabing parking sa impounding area. Maling-mali yan. Yes. O di- Gano'n lang katagal, sir, yung license mo nandun Sa sa Davao. LTO? 1 year and 3 months. Kita mo na, Mario Josep naman to. This is injustice in action. Well, with that, tutulungan ka na namin. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.